Okay, magandang gabi sa inyong lahat. Nandito na naman tayo sa Boulevard ng Negros Oriental, no? Medyo mapa-vlog tayo every night kasi ito lang yung time natin, no? After hatid natin ni Mrs. Hindi na ako makapagbalik sa studio, so kaya vlog tayo dito sa outside our studio. So, ang pag-usapan natin ngayon, itong issue ngayon, tungkol dito sa administrasyon ni PBBM, itong usap-usapan sa destabilization, no? Itong gobyerno ngayon ni Presidente Bongbong Marcos, no? Hinanap nila yung nagpakalat ng maling impormasyon tungkol raw dito sa destabilization. Kung sino man yung vlogger na nagpakalat na merong destabilization na mangyayari raw di umano dito sa administrasyon ni PBBM. Okay? So yan ang alamin nila kung sino itong vlogger na ito. Kasi parang kilala ko itong mga vlogger na ito, no? Pansin ko, nakikita ko ito sa YouTube, itong nagpakalat dito, no? Pero hindi lang ako sure. I think mga 2 or 3 vloggers itong nagpapakalat tungkol dito sa destabilization, no? Na di umano na ito raw some of the PMAers at ilan sa ating mga officials raw nagpaplano na ng destabilization. Hindi na raw loyal kay PBBM. Okay, so yan ang ating pag-usapan ngayong gabi. Pero bago ang lahat, no, bago natin yan pag-usapan, help me na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Naka-like and share na ba ang lahat? And also guys, i-subscribe, i-follow itong Don Mar TV para lagi kayong updated sa ating mga reaction, sa ating komento, sa mga recent issues natin sa ating gobyerno. Okay? So naka-follow and subscribe na ba lahat? Okay, so let's start. Ito nga, no? Meron sa ilan sa ating mga vloggers, no? Merong mga issue, merong mga vloggers na nagpakalat na di umano ito raw ating mga some of the PMAers, kapulisan, kasundaluhan natin sa administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos hindi na raw loyal kay PBBM. Hindi na raw loyal. Hindi na loyal to the point na hindi na nila nagustuhan raw, di umano, ang pamumuno nitong si Presidente Bongbong Marcos. Hindi na sila loyal raw. So ang tendency is ang mangyayari raw rito unti-unting what do you call this one? Unti-unti itong lalaki itong grupo raw na ito na that will lead na yung iba sumali na sa kanila, no? Na isusulong nila ng ma-destabilize na nga itong gobyerno natin ni PBBM. Okay? So hindi ko alam, no? Sa reaction ko dito sa mga vloggers na ito, hindi ko alam kung ito ay propaganda. Hindi ko alam kung ito ay totoo. Hindi ko alam kung ito lamang ay sa galit lang ba nila kay PBBM. Kaya gumagawa sila ng kwento na meron na raw mga destabilization na pinaplat, no? Pero sabi na yan ni Browner dati, no? I don't know bakit nasabi yun ni Browner at biglang binawi niya ang kanyang pagkasabi, di ba? Nabalita pa nga yun sa mga mainstream media. Pero itong mga vloggers na ito, hinanap na ito ng gobyerno natin dahil kakasuhan raw sila. Okay, yun ang nasa latest na balita, yung sa mainstream media.
sila ay kakasuhan. Now, ang malaking tanong, totoo ba ito? Ano ba ang bakit sila kakasuhan at bakit mali ito? Okay? First and foremost, no? Tayong mga vlogger like me, no? Hindi ka pwedeng magpakalat ng mga istorya, no? This is a very delicate matter, itong destabilization. Imagine you have to destabilize the government. So diyan pa lamang may kamalian na 'yan, no? Ako, kung tatanungin niyo ako kung pabor ba ako sa destabilization, hindi ako pabor diyan sa destabilization. Kahit hindi natin nagustuhan ang mga ginagawa ng ating presidente, hindi tayo pabor diyan. Alam niyo ba kung bakit? Walang nagtagumpay diyan sa sa mga ganyang galawan. Walang nagtagumpay diyan. Right after destabilization, anong magiging mangyari? Balik na naman tayo sa intro. Ulit na naman tayo. Sinong kawawa? Yung taong bayan, yung ating bansa. So, I'm not for destabilization, no? So, kaming mga vlogger, we have the responsibility na to give information, no? When giving information sa aming mga audience, may kami, no? May pinanghahawakan kaming responsibilidad, no? So, para sa akin, mali talaga yung magpakalat ka sa inyong vlog na tungkol nga sa destabilization, because this will create an influence, no, sa iba at sa ibang taong bayan na talagang meron na bang destabilization. Kahit man yan, totoo man yan o hindi, mali pa rin yan. The act of telling the Filipino people, telling your audience na ito raw mga PMAer, ito raw mga kasundaluhan, meron na daw hindi loyal, itong mga kapulisan natin, itong mga kasundaluhan natin, meron itong sworn statement, no? Sworn statement ang term, na they have to be loyal to our president, they have to be loyal and to protect our nation, di ba? Yan naman ang sinumpaan nila, di ba? So the fact na yung destabilization, that's really unconstitutional. Wala yan sa saligang batas natin. Hindi talaga yan susuportahan ng kahit sino. Okay? So, kung tinutugi sila ngayon, kung hinanap sila ngayon ng gobyerno dahil sa pagpapakalat dyan sa destabilization issue na yan, itama lang naman, no? Because as a vlogger, we have to be responsible sa ating ibigay na mga informasyon sa ating taong bayan. 'Di ba? Now, hindi ako makapagsabi kung ito ay totoo, kung talagang nangyari ito, but one thing is I am sure is hindi talaga gagawin yan ni former President Duterte. Okay? Kasi kung dito kasi itong mga vloggers na ito na nagpapakalat ng destabilization issue na yan, ito yung mga rason kung bakit, no, sina former President Duterte, marami ang magagalit sa kanila. Kasi walang ibang pagbibintangan dyan kundi yung ating former President Duterte. Diba? Kasi itong si former President Duterte, sabi yan ni Attorney Harry Roque, is very close to our mga retired PMAers, itong mga retired na mga kasundalo at kapulisan. Very close si Duterte dyan sa kanila. Because noong time sa panahon ni former President Duterte, matatawag nating si former President talagang love niya ang ating mga kasundaluhan, kapulisan at mga generals, no? Talagang tinodo ni former President Duterte ang lahat ng makakaya niya para lamang makapagserbisyuhan, pinalaki yung kanilang mga sahod,
kung ano-anong mga benefits, no? Kung mga anong mga award na ibinigay niya dito sa ating mga men in uniform. Ngunit, subalit, dahil dito sa mga vloggers na ito, nung nagpapakalat dito sa destabilization, si former President Duterte ang pagbibintangan. Okay? So hindi maganda, hindi ito maganda, no? Kahit hindi tayo sang-ayon sa mga ginagawa ng ating gobyerno ngayon, no? Especially itong si PBBM, itong si Martin Romualdez, no? It's normal to criticize them. No, it's really normal to criticize them. Pero dapat ang suporta natin nandyan pa rin. Kasi at the end of the day, government official sila yung gobyerno. Sila yung susuportahan natin dahil kung hindi natin susuportahan, it will fire back to us, no? It will fire back to us and tayo ang kawawa, taong bayan ang kawawa. Okay? The only thing na tama ang gagawin natin is to criticize them. Kung ano yung naging kamalian nila, imulat natin sa mga mata na hindi na nagustuhan ng taong bayan ang some of their doings, no? Yung example, yung hinihingan sila ng transparency tungkol sa budget ng Kongreso, di ba? Na hindi nila maibigay, na magagalit pa sila. Yun, doon tayo magkikriticize. Na mali yun, no? Pero yung magpapakalat ka ng balita tungkol sa destabilization, whether it's true or not, I'm not encouraging vloggers to do that, no? Kasi study shows sa mga ibang bansa at sa history ng Pilipinas, ang destabilization talaga, hindi yan, walang magandang idinudulot yung destabilization na yan, no? So sometimes kasi itong mga vloggers na ito sumusobra na no? Ginagamit na nila ang issue, no, for the views. Ano bang ibig sabihin for the views? Kasi example lang ha, kung gagamitin nila yung issue ng pulburon, maraming views, di ba? Yung pulburon issue ni PBBM, maraming nagsasabi sa ating mga kababayan na totoo yan, hindi yan totoo, iba-ibang mga opinion, di ba? So at the end of the day, whether it's fake news or not, you will gather a lot of views kasi interested sila sa topic sa pulburon, di ba? Hindi maganda. So ako, tinatopic ko yung pulburon dati sa aking vlog kasi sinabi ko lang sa aking viewers na hindi ako kaagad maniniwala dyan until kung merong video. So kagaya lang yan dito sa destabilization na yan na pinapakalat nila, no? Na parang yung itong mga vloggers kasi na ito, tinatakot nila ang administrasyon ni PBBM na ito di umano, itong mga ating men in uniform raw, dapat raw matakot sila ni PBBM kasi kinakasan na raw yung destabilization, ganun, ganyan, kapag hindi kayo hihinto sa mga galawan nyo, parang ganun ba? So hindi maganda. Kahit ako, no, kabago-bago ko pa lang na ayaw ko ng ipagtanggol si PBBM sa mga issues, no, dahil nga ako nadismaya ako sa ginawa ni PBBM sa ating Vice President, no, na hindi niya pinansin yung hiling ni VP Sara, hindi man lang niya ipinagtanggol si VP Sara. Kahit galit tayo kay Mr. President, no, still ayokong magbigay ng mga maling impormasyon tungkol sa ating gobyerno, na sisiraan na lang natin ang ating gobyerno kasi ayaw natin nila. Hindi tayo ganyan. Ang sa atin dito sa ating Donmar TV, kung saan yung katotohanan, kung saan yung bagay na makapag-react tayo, komentaryo tayo sa issue for the good sa taong bayan, doon tayo. Okay? So I hope that's very clear, no? Na wag tayong magpaloko, wag tayong magpalinlang dito sa mga vloggers na nagpapakalat diyan sa destabilization, no? So kung ito namang gobyerno natin, no, if wag niyo nang para sa akin, wag niyo nang
pansinin yung mga nag-ano. Kasi hinanap na yung mga vloggers na yan, no? Nung nagpakalat yan. I think, wag nang pansinin yan sa gobyerno, no? I think you can give warnings to these vloggers, but at the end of the day, pakawalan nyo yan. Ulang silbi yung ano yan. Focus lang kayo, itong gobyerno natin, mag-focus na lang kayo sa kung paano ninyo mapakain ang mga some of our Filipinos na hindi makakain ng 3 beses sa isang araw. Lagi ko yung sinasabi dito sa ating channel. Okay? So guys, comment, react dito sa issue na ito, no? Pag-usapan natin yan sa comment section, inyong mga argument tungkol dito. Like, share this video para kakalat ito sa taong bayan. I-subscribe, i-follow itong Don Mar TV, no? Para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? So, see you in my next video. Have a great night and God bless sa inyong lahat.